Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kasama sa bawat kwentuhan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang bawat katapusan ay simula rin ng isang panibagong yugto. Ngunit paano ka magsisimula kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay gumuho? Paano mo hahanapin ang liwanag kung ang lahat sa paligid mo ay kadiliman? Samahan ninyo ako sa kwento ni Tala, isang babaeng inagawan ng lahat. Ngunit sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan, ay susubukang muling itayo ang kanyang sarili. Ang dagundong ng kulog ay naging musika sa pinakamalupit na sandali ng buhay ni Tala Medina. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbagsak ng kanyang mundo, ang pagragasa ng mga luhang hindi niya na napigilan pa. Isang malamig na kamay ang marahas na nagtulak sa kanya palabas ng malaking pinto ng mansyon. Huwag na huwag ka nang babalik dito kahit anino mo. Ang boses ni Doña Imelda Valeriano ay sintalim ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan, puno ng galit at pagkasuklam. Hindi ka nararapat sa apelyidong ito. Isa kang kahihiyan. Niyakap ni Tala ang dalawa niyang anak na kapwa umiiyak, nanginginig sa takot at sa lamig ng hangin. Ang damit nila, sa katawan at isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso nang gamit ang tanging bagay na naisalba niya. Sa likod ni Doña Imelda ay nakatayo si Marco, ang kanyang asawa, na hindi man lang magawang salubungin ang kanyang tingin. Nakayuko ito, isang duwag na anino sa likod ng makapangyarihang ina. Marco! Halos pabulong na tawag ni Tala, umaasa sa kahit katiting na awa. Ngunit umiling lang ito at tumalikod. Iyon na ang huling sagot. Ang pagsasara ng dambuhalang pinto ng mansyon ay parang pagbagsak ng takip ng kabaong sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ang liwanag mula sa loob ay nawala at nilamon sila ng dilim at nang rumaragas ang ulan. Nakatayo lang siya roon, hindi alam kung gaano katagal. Basang-basa, yakap ang mga anak na patuloy sa pag-iyak. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat, paalala ng kanyang kabiguan. Mami, bakit po tayo umalis? Tanong ng panganay niyang si Leo. Ang inosenteng boses nito ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Galit po ba si Lola? Hindi makasagot si Tala. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang mundong kinagisnan nito ay bigla na lang nawala? Na ang pamilyang dapat ay nagmamahal sa kanila ay ang mismong nagtulak sa kanila palabas sa gitna ng unos? Sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi ang hilahin ang mga anak palayo sa malaking bakal na tarangkahan na ngayon ay tuluyan ng nagsara. Naglakad sila sa walang katapusang kalsada. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tanging kanlungan na naisip niya ay ang lumang bahay ng kanyang Lola Amalia sa bayan ng Arawan. Isang bahay na matagal nang napabayaan, puno ng alikabok at masasayang alaala na ngayon ay parang multo na lamang. Pagdating nila doon, ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang lamig sa loob ay mas matindi pa kaysa sa ulan sa labas. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak. Pinipilit na ibigay ang init na wala na sa kanyang puso. Naupo sila sa sahig, sa isang sulok, magkakayakap. Dito, sa katahimikan ng luma at abandonadong bahay, naramdaman ni Tala ang bigat ng kanyang pagiging ina. Isang kabiguan. Patawarin niyo si Mami, mga anak. Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay kinain ng katahimikan. Habang hinahanap niya ang mga lumang kumot sa isang aparador, napadpad ang kanyang tingin sa isang baul na gawa sa nara sa paanan ng kama ng kanyang lola. Ang baul na laging bawal buksan noong bata pa siya. Dala ng kung anong emosyon, marahil ay paghahanap ng kahit anong koneksyon sa isang masayang nakaraan,
Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit na amoy naftalina, ay may isang maliit na kwaderno. Balat nito'y kupas na at ang mga pahinay naninilaw na. Dahan-dahan niya itong binuklat. Sulat kamay ng kanyang Lola Amalia ang nakasulat. Mga resipe, mga sikreto sa kusina. Ang bawat pahina ay nagbalik sa kanya sa mga araw na masaya siya. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas, ang init ng kalan, ang mga ngiti ng kanyang lola habang tinuturuan siyang magluto. Isang mundong simple, payapa, at puno ng pagmamahal. Habang binabasa niya ang mga pangalan ng lutuin, kare-kare de la abuela, adobong puti, sinigang na may puso. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pangungulila, ng sakit, at ng matinding kawalan ng pag-asa. Tumulo ito sa isang pahina sa ibabaw ng isang pangungusap na isinulat ng kanyang lola sa ilalim ng isang recipe. Nabasa niya ang mga salita sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin. Ang sikreto ng bawat lutuin ay ang pusong naghahanda nito. Kinabukasan, ang sinag ng araw ang gumising kay Tala. Tumagos ito sa mga siwang ng lumang bintana, isang banayad na paalala na tapos na ang bagyo. Ngunit sa kanyang puso, ang unos, ay naroon pa rin. Napatingin siya sa dalawa niyang anak na mahimbing na natutulog sa isang lumang banig, magkayakap. Ang kanilang mga payapang muka ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, kailangan niyang bumangon. Para sa kanila, kailangan niyang lumaban. Muli niyang kinuha ang kwaderno ng kanyang lola. Binuklat niya ang mga pahina nito at sa bawat resipe, parang naririnig niya ang tinig ni Lola Amalia. Isang tinig na puno ng pagmamahal at katatagan. Hindi ito basta mga resipe. Ito ay isang mana. Isang pamana ng pag-asa. Sa ilalim ng kama, natagpuan niya ang isang maliit na lata na naglalaman ng lahat ng natitira niyang ipon. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa mga bigay ni Marco na hindi alam ni Doña Imelda. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa isang maliit na simula. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na nakakatakot, ngunit puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, ang dating napabayaang bakuran sa harap ng bahay ay unti-unting nagbago. Ginawa ni Tala ang lahat. Siya ang naglinis ng mga tuyong dahon. Siya ang nagkumpuni ng mga sira-sirang silya. At siya ang nagpinta ng isang maliit na karatula. Tinulungan siya ng kanyang mga anak sa paraang kaya nila. Si Leo ang taga-abot ng basahan at si Maya ang taga-aliw sa kanilang munting sayaw. Sa gitna ng pagod at pawis, isang maliit na kainan ang nabuo. 2 lamesa, 8 upuan, at isang hand-painted na karatula na may nakasulat, Kusina ng Pag-asa. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang huling baraha. Ang unang araw ng pagbubukas ay puno ng kaba. Maaga siyang nagluto. Ang bango ng kanyang kare-kare de la abuela ay lumaganap sa kalye, isang paanyaya sa lahat ng dumaraan. Ngunit lumipas ang umaga, sumapit ang tanghali, at wala ni isang customer ang dumating. Ang mga taong dumadaan ay sumusulyap lang sa maliit niyang pwesto at nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. Ganoon din ang nangyari kinabukasan at sa susunod na araw, ang bawat araw na walang dumarating ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang pag-asa na naramdaman niya noong una ay unti-unting nauupos, napapalitan ng pamilyar na takot. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang kanyang mga anak habang natutulog at tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang ginawa. Paano kung maubos ang kanilang pera? Saan sila pupulutin? Isang hapon, habang siya'y nakaupo at matamlay na nakatingin sa kalsada, handa ng sumuko, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaking mukhang
Hindi nababagay sa simpleng bayan ng arawan. Maayos ang pananamit, seryoso ang mukha, at may aura ng isang taong sanay mag-utos. Nilibot ng lalaki ang tingin sa kanyang maliit na kainan. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Ano ang pinakamasarap ninyo rito? Tanong ng lalaki. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Subukan niyo po ang aming kare-kare de la abuela, sir. Specialty po namin yan, sagot ni Tala. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Tumangulang ang lalaki at naupo. Habang naghahanda si Tala, ramdam niya ang bawat tingin nito. Tinitingnan nito ang bawat galaw niya, ang kalinisan ng kanyang munting kusina, ang paraan ng kanyang pagsisilbi. Nang ilapag niya ang mangkok ng kare-kare sa lamesa nito, ang mainit na usok at ang mayaman na amoy ng peanut sauce ay tila napansin ng lalaki. Tinitigan muna nito ang pagkain bago kumuha ng kutsara. Sinubuan nito ang sarili at sa isang saglit, ang buong mundo ni Tala ay tumigil. Hinintay niya ang reaksyon nito. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kunot sa noo ng lalaki ay dahan-dahang nawala. Napapikit ito ng sandali na para bang may inaalala. Muli itong sumubo at pagkatapos ay isa pa. Wala itong sinabi, ngunit ang paraan ng pagkain nito, dahan-dahan, ninanamnam ang bawat subo, ay sapat ng sagot. Nang matapos ito, tumingin ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Hindi na ito pagdududa, kundi paghanga. May kakaiba sa luto mo, sabi nito. Hindi lang ito masarap, parang may kwento. Nag-iwan ito ng bayad sa lamesa, sobra pa sa dapat nitong bayaran, at umalis ng walang karagdagang salita. Naiwan si Tala na tulala. Hawak ang perang iniwan nito. Hindi alam kung ano ang iisipin. Gabi na nang isasara na niya ang kanyang munting kainan. Pagod na pagod, mas lalo lang nadagdagan ang kanyang panghihina. Marahil ay isang swerte lang ang pagdating ng lalaking iyon. Marahil ay kailangan na talaga niyang sumuko. Habang niyayakap niya ang kanyang mga anak para matulog, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa dati niyang kapitbahay. Tala, nakita mo na ba to? Sikat ka na. Kasunod nito ay isang link. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking kumain sa kanyang karinderya kanina. Isa pala itong sikat na food blogger, si Anton Cruz, na kilala sa pagiging brutal na kritiko. At sa ilalim ng kanyang larawan ay ang pamagat ng kanyang pinakabagong review. Isang pamagat na nagpatulo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang natatagong hiyas ng bayan ng arawan, kung saan ginagamot ng pagkain ng kaluluwa. Nakasandal sa malambot na leather na upuan ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ni Gideon Del Rosario ang munting eksena sa labas. Ang kusina ng pag-asa, isang pangalang sa tingin niya ay medyo cliched. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay epektibo. Ilang araw na niyang binabasa ang tungkol dito. Ang review ni Anton Cruz ay parang apoy na kumalat sa social media. At bilang CEO ng isa sa pinakamalaking food corporation sa bansa, trabaho niyang alamin kung ang usok ay may kasamang apoy. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ang kaguluhan. Ang mga tao ay dumarating at umaalis. Lahat ay may ngiti sa labi. Ang dalawang lamesa ay naging 4 at ang mga ito ay laging puno. Sa gitna ng lahat ng iyon ay isang babae. Payat, mukhang pagod, ngunit kumikilos ng may kakaibang grasya at determinasyon. Si Tala Medina. Pinapanood niya kung paano nito pinagsasabay ang pagluluto, pag-aasikaso sa mga customer, at ang paminsan-minsang pagsulyap sa 2 bata na tahimik na naglalaro sa isang sulok. Scalability is low, brand identity is raw, but the story is priceless. Bulong ni Gideon sa sarili. Ito ang hinahanap niya, hindi lang pagkain, kundi isang karanasan, isang bagay na totoo.
Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba. Habang papalapit siya, naamoy niya ito. Ang mayaman, komplikadong bango ng nilulutong pagkain na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Umupo siya sa isang bakanteng silya sa sulok at nagmasid. Pinanood niya si Tala. Ang paraan ng paghalo nito sa malaking kaldero, ang ngiti nito kapag may pumupuri sa kanyang luto, ang pag-aalala sa kanyang mga mata kapag may nakikita siyang hindi pa naaasikaso. Nang sa wakas ay makarating ito sa kanyang lamesa, isang simpleng ngiti ang ibinigay nito. "Welcome po sa kusina ng Pag-asa. Miss Medina," sabi niya. Ang boses ay mas formal kaysa sa inaasahan niya. "I heard good things about your kare-kare." Tumango ito at bumalik sa kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, ang maalamat na pagkain ay nasa harap na niya. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Ngunit nang matikman niya ito, naintindihan niya ang lahat. Hindi ito ang kare-kare na nakasanayan niya sa mga mamahaling restaurant. Mayroon itong lalim. Bawat sangkap ay tila may sariling boses, ngunit sabay-sabay silang kumakanta sa isang perpektong harmonya. Mayroon itong init na hindi lang galing sa pagkaluto, kundi sa isang bagay na mas malalim. Sa isang subo, parang natikman niya ang mga kwento ng maraming henerasyon. Ito na yon, ang gintong hinahanap niya. Ang mga nagdaang araw ay parang isang panaginip. Mula sa kawalan, biglang napuno ng buhay ang kanyang munting kusina. Ang pagod ay hindi niya alintana. Dahil sa bawat customer na umaalis na masaya, nararamdaman niyang unti-unti niyang naibabalik ang kanyang dignidad. Ngunit ang pagod ay nandyan pa rin. Habang nagmamadali siyang maghain ng mga order, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi ito ang karaniwang tingin ng isang gutom na customer. Iba ito. Mas mapanuri, mas matindi. Napatingin siya sa lalaking nakaupo sa sulok. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt. Ang relo sa kanyang pulso ay kumikinang. Ang buong itsura nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Hindi ito tagabayan ng arawan. Kinabahan siya bigla. Ang paraan nito ng pagtingin sa kanya ay parang sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pinilit niyang huwag itong pansinin at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit ang presensya nito ay mabigat, mahirap balewalain. Habang nagpupunas siya ng lamesa, aksidente siyang napatingin sa kabilang dako ng kalsada. At doon, ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Isang itim na Mercedes-Benz, pamilyar na pamilyar. Ang sasakyan ni Doña Imelda Valeriano. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob dahil sa tinted na bintana. Ngunit alam niya, nararamdaman niya. Ang parehong pakiramdam ng panlalamig, ng takot na gumapang sa kanyang buong katawan noong gabing pinalayas siya. Nakaparada lang ito roon, parang isang buwitre na nag-aabang. Isang anino sa gitna ng kanyang munting sinag ng pag-asa. Nabitawan niya ang basahan, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang ingay ng mga customer, ang tawanan, ang tunog ng mga kubyertos, lahat ay biglang naglaho. Tanging ang ugong sa kanyang tainga at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Bakit siya narito? Ano ang kailangan niya? Bago pa man niya masagot ang sarili niyang mga tanong, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya. Ang lalaking kanina pa niya napapansin ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Ang seryosong mukha nito ay nakatitig sa kanya. Pinilit ni Tala na lunukin ang takot na bumabara sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, magtanong kung may kailangan ito, ngunit walang boses na lumabas. Ang lalaki ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses nito ay kalmado at malalim. Isang stark na kaibahan sa kaguluhan sa loob niya. "Miss Medina," sabi nito, at ang pagbanggit sa kanyang apelyido ay nagpadala ng isa pang alon ng kaba sa kanya.
Paano nito nalaman? Ako si Gideon Del Rosario. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, may awtoridad, may katiyakan, ay nagsasabing dapat niya itong kilalanin. Pagkatapos ay idinugtong nito ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga, mga salitang tila nagbigay kahulugan sa lahat ng kanyang takot. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Gideon. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa kanya. Tungkol sa hinaharap ng kainan na ito, ang mga salita nito ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa isang iglap, naramdaman ni Tala na siya ay naipit. Sa kanyang likuran, ang mga masasayang customer na walang kamalay-malay. Sa kabilang kalsada, ang anino ng kanyang malupit na nakaraan na nag-aabang sa loob ng isang itim na kotse. At sa kanyang harapan, isang makapangyarihang estranghero na hawak sa kanyang mga salita ang kinabukasan na pilit niyang itinatayo. 2 pares ng mga mata. Ang isa ay nagbabanta ng pagwasak, ang isa naman hindi niya alam. Ngunit pareho silang nakatingin sa kanya, sa kanyang munting kusina ng pag-asa. Naiwan si Tala na nakatayo. Ang mga salita ni Gideon Del Rosario ay umuugong sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga customer na unti-unti nang umuubos sa kanilang pananghalian. Ang hinaharap ng kainan na ito, ang simpleng pariralang iyon ay may dalang bigat na halos ikabuwal niya. Pinaupo niya si Gideon sa isa sa mga bakanteng lamesa sa loob ng bahay, malayo sa mga mata at taingan ng iba. Habang nagtitimpla siya ng kape, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ang presensya ng lalaki ay malakas, pumupuno sa maliit na espasyo. Kasabay nito, ang imahe ng itim na Mercedes sa labas ay hindi maalis sa kanyang isip. "Diretsuhin na kita, Miss Medina," panimula ni Gideon. Tinatanggihan ng kapeng inaalok niya. "Ang negosyo mo ay may potensyal, malaki. Ang kwento mo, ang recipe mo, ito ay isang brand. At gusto kong maging bahagi niyan." Inilatag ni Gideon ang kanyang alok. Partnership, expansion, i-franchise ang kusina ng pag-asa sa buong bansa. Pinag-usapan niya ang tungkol sa mga numero, kita at market share. Ang kanyang mga salita ay matalas at lohikal. Para sa sinumang negosyante, ito ay isang pangarap na natupad. Ngunit para kay Tala, hindi ito negosyo lamang. "Mr. Del Rosario," mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay may katatagan na ikinagulat maging ng sarili niya. "Nagpapasalamat po ako sa alok ninyo, pero hindi ko po ito maaring tanggapin." Bahagyang kumunot ang noo ni Gideon. "Maari ko bang malaman kung bakit? I can offer you a life you can only dream of." "Dahil ang buhay na yon, naranasan ko na." Mapait na sabi ni Tala. Ang alaala ng mansyon ng mga Valeriano ay sariwa pa rin. At ang lugar na ito, hindi ito isang brand, hindi ito numero. Ang kusina ng pag-asa ay ang kaluluwa ko. Ito ang pamana ng lola ko. At ito ang tanging bagay na masasabi kong akin. Hindi ito mabibili. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay sinusuri siya, na para bang sinusubukang intindihin ang isang lengguwaheng hindi niya pamilyar. Sa huli, tumango ito at tumayo. "I admire your passion, Miss Medina," sabi nito. Nag-iwan ng isang business card sa lamesa. "Kung magbabago ang isip mo." At pagkatapos ay umalis ito, nag-iwan ng isang pakiramdam ng kalituhan at isang hindi maipaliwanag na panghihinayang kay Tala. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Tala, nakalimutan ng alok ni Gideon at ang anino ng kotse ni Doña Imelda. Ang negosyo ay patuloy na lumakas, ngunit isang araw, may napansin siyang kakaiba. Narinig niya ang 2 customer na nagbubulungan sa isang sulok. Totoo kaya yung chismis? Dito raw nanggaling yung salmonella outbreak sa kabilang baryo. Narinig ko rin. Sabi nila, hindi raw malinis magluto
Sayang, masarap pa naman sana. Parang may humaplos na malamig na kamay sa puso ni Tala. Salmonella, saan nanggaling ang kwentong iyon? Ang kanyang kusina ay napakalinis. Mas malinis pa kaysa sa mga operating room ng ospital kung siya ang tatanungin. Pinagsikapan niya iyon. Ngunit ang bulong-bulungan ay parang lason na mabilis kumalat. May mga customer na nagtatanong kung sariwa ba ang kanyang mga sangkap. May mga dating suki na hindi na bumabalik. Ang dating masayang ingay ng kanyang kainan ay napalitan ng isang alanganing katahimikan. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda para sa hapunan, isang puting van ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang 2 taong naka-uniforme, may dalang mga clipboard at isang seryosong ekspresyon. City Health Office, magkakaroon kami ng spot inspection. Nanlamig si Tala, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kompostura. Sige po, tuloy po kayo. Walang problema. Ngunit alam niyang may problema. Ang paraan ng pagkilos ng mga inspektor ay hindi tama. Hindi sila naghahanap ng dumi. Gumagawa sila nito. Ikinakalat ng isa ang kanyang daliri sa isang bagong punas na mesa at ipinapakita ang alikabok. Kinukwestiyon ng isa pa ang temperatura ng kanyang freezer kahit na malinaw na nasa tamang setting ito. Ma'am, itong mga gulay ninyo mukhang lanta na, sabi ng isa. Hawak ang isang perpektong sariwang talong. Hindi po, sir. Ngayong umaga lang po yan galing sa palengke. Nanginginig na sagot ni Tala. Pinipigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Ang inspeksyon ay isang panggigipit, isang teatro, at alam na alam niya kung sino ang direktor sa likod nito. Nang akmang isusulat na ng inspektor ang isang violation slip, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Excuse me, may I know the basis of this inspection? Napalingon si Tala. Nakatayo sa may pinto si Gideon Del Rosario, nakasuot ng isang matalim na business suit. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa aura ng buong lugar. Sino ka naman? Mataray na tanong ng inspektor. Ako ang legal counsel at business advisor ni Miss Medina. Kalmadong sagot ni Gideon. Isang kasinungalingan na sinabi niya ng may buong kumpiyansa. Maaari ko bang makita ang inyong mission order? At ang complaint form na nagsilbing basihan ng spot inspection na ito? Lalo na't kasagsagan ng mga walang basihang chismis online? Dahil kung wala kayong maipapakita, ang ginagawa ninyo ay harassment. At iyan ay isang bagay na seryoso naming tinitingnan. Biglang natigilan ng 2 inspektor. Nagkatinginan sila, ang kanilang tapang ay biglang naglaho. Ang legal na terminolohiya at ang autoridad sa boses ni Gideon ay sapat na para mataranta sila. Nagkakamali ka lang. Nauutal na sabi ng isa. Talaga ba? Sabi ni Gideon. Dahan-dahang lumapit. Dahil handa akong tumawag sa opisina ng mayor ngayon din para i-verify ang validity ng inspection na ito. Iyon na ang huling salita. Mabilis na nagligpit ang 2 lalaki ng kanilang mga gamit. Nagmamadaling bumalik sa kanilang van at humarurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Tala na nakatayo. Nanginginig pa rin. Nakatingin kay Gideon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pasasalamat? Pagtataka? Bakit siya tinulungan nito? Bago pa siya makapagsalita, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Dala ng kaba? Sinagot niya ito. Isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig, pamilyar, at puno ng kamandag. Ang boses ni Doña Imelda Valeriano. Simula pa lang yan, haliparot ka. At pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Tala ang telepono. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay naging abo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Ngunit ang tanong ay, ang lalaking nasa harapan niya ba
ay isang kakampi o isa lang mas malaking kalaban? Ang banta sa telepono ni Doña Imelda ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni Natala at Gideon. Pagkatapos noon, wala nang naging formal na usapan tungkol sa negosyo. Tumulong si Gideon na pakalmahin ang iilang customer na natira at umalis din ito pagkatapos nag-iwan lamang ng isang simpleng paalala. Huwag kang matakot, lawayan mo sila. Ang mga salitang yon ay naging mantra ni Tala sa mga sumunod na araw. Sa tulong ng positibong review ni Anton Cruz at ng chismis tungkol sa bigong inspection, bumalik ang tiwala ng mga tao. Ang kusina ng pag-asa ay muling napuno ng buhay. Sinubukan ni Tala na isantabi ang takot. Ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagluluto, sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak, at sa pagpapatakbo ng kanyang munting pangarap. Naniwala siya o pinilit niyang paniwalaan na marahil ay sumuko na si Doña Imelda. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin, madaling mabasag, isang abalang tanghalian, puno ang lahat ng lamesa. Ang hangin ay puno ng masayang tawanan at ng nakakatakam na amoy ng kanyang mga lutuin. Habang naghahain si Tala, isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang marahang huminto sa tapat ng kanyang kainan. Ang makintab nitong itim na pintura ay isang insulto sa simpleng paligid. Ang lahat ng ingay ay biglang humina. Ang mga customer na malapit sa bintana ay natigilan. Ang mga kutsara at tinidor ay tumigil sa paggalaw. Isang kolektibong paghinga ang tila pinigil ng lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse sa likuran. Isang sapatos na may takong na kumikinang sa sikat ng araw. Ang unang lumabas. Sumunod ang isang babaeng may tindig ng isang reyna. Nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, pinalamutian ng mga alahas na mas mahal pa kaysa sa buong bahay at lupa ni Tala. Si Doña Imelda Valeriano. Naglakad siya patungo sa kusina ng pag-asa, hindi nag-iisa. Sa likod niya ay ang kanyang alalay na may hawak na payong at si Marco, na mukhang napipilitan lamang at hindi mapakali. Ang pagpasok ni Doña Imelda sa munting kainan ay parang isang eksena sa pelikula. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang kanyang presensya ay may dalang lamig na tila nagpababa sa temperatura ng buong lugar. Tinaasan niya ng kilay ang mga simpleng upuan at lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Well, well, sabi niya. Ang kanyang boses ay malutong at malakas, sapat upang marinig ng lahat. Ito na pala ang sikat na kusina ng pag-asa. Mukha namang abot kaya. Ang huling salita ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Mula sa kanyang pwesto, sa likod ng counter, humakbang siya paharap. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ano po ang kailangan ninyo, Doña Imelda? Magalang ngunit malamig na tanong ni Tala. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang babae. Kailangan ko? Wala akong kailangan mula sa isang tulad mo. Narito ako para ipakita sa lahat ng taong ito ang tunay mong pagkatao. Lumapit si Doña Imelda. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa mismong harap ni Tala. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mo? Akala mo ba, dahil sa kaunting papuri mula sa isang blogger, ay malinis na ang pangalan mo? Ang boses niya ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Pinalaki mo ang iyong negosyo, gamit ang isang bagay na hindi sa'yo. Wala po akong kinukuha kahit kanino. Matigas na sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Biglang tumawa si Doña Imelda, isang tawang walang kagalakan. Sinungaling, sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa buong lugar, nagpatigil sa lahat.
Ang mga customer ay napatingin. Ang kanilang pagkain ay nakalimutan na. Ang resepeng ipinagmamalaki mo. Itinuro niya ang kaldero ng kare-kare. Ang kare-kare de la abuela mo, isang malaking kasinungalingan. Dahil ang resepeng iyan ay pag-aari ng pamilya. Valeriano, ninakaw yan ng lola mo mula sa aking ina. Ang akusasyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Tala. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang tanggapin. Ang pagpapalayas, ang pangiinsulto, ngunit ang pagyurak sa alaala at dignidad ng kanyang lola, iyon ay hindi. Hindi magnanakaw ang lola ko. Sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hahayaang umagos ang mga ito. Hindi sa harap niya. Talaga ba? Hamon ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya sa mga customer na ngayon ay parang nanonood ng isang teleserye. Lahat kayo, ang kinakain ninyo ay produkto ng isang pagnanakaw. Ang babaeng ito at ang kanyang pamilya ay mga ahas, mga magnanakaw. Ang mga salitang magnanakaw at ninakaw ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang dating paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagdududa. Tumingin sila kay Tala, naghihintay ng sagot, naghahanap ng katotohanan. Pakiramdam ni Tala ay para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat ng tao. Ang bawat bulungan ay parang langgam na gumagapang sa kanyang batok. Patunayan mo, mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng hamon. Isang ngisi ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ni Doña Imelda. Ito ang hinihintay niya. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang lumang sobre. Mula rito, inilabas niya ang isang naninilaw at kupas ng litrato. Inihagis niya ito sa counter. Sa litrato, may dalawang magandang babae na masayang magkaakbay. Ang isa ay ang kanyang lola Amalia noong kabataan nito. Ang isa naman ay isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may hawig kay Doña Imelda. At kasama ng litrato, inilapag ni Doña Imelda ang isang piraso ng papel. Mas luma pa kaysa sa litrato. Nakasulat dito, sa isang eleganteng sulat kamay, ang mga sangkap at pamamaraan para sa isang perpektong kare-kare. Ang sulat kamay ay halos magkapareho sa sulat kamay ng kanyang lola sa kuwadernong pamana nito. Natigilan si Tala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina, sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati, pinapanood ni Gideon Del Rosario ang eksena sa pangatlong pagkakataon. Ang video, nakuha mula sa cellphone ng isa sa mga customer, ay mabilis na kumalat online. Malabo ito, magalaw, ngunit ang audio ay malinaw na malinaw. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay parang lason na tumatagos sa speaker ng kanyang laptop. Magnanakaw? Sinungaling, ninakaw ang recipe. Pinindot niya ang pause button sa eksaktong sandali kung kailan ipinakita ang mukha ni Tala. Ang video asandyo ay malabo, ngunit ang sakit sa mga mata nito ay hindi. Bilang isang CEO na sanay makipagnegosasyon sa mga buwaya sa mundo ng korporasyon, alam ni Gideon ang itsura ng isang taong nagsisinungaling. Alam niya ang pagkakaiba ng pagkukunwari at ng tunay na emosyon. Ang nakita niya sa mga mata ni Tala ay hindi ang pagkakasala ng isang magnanakaw na nahuli. Ito ay ang pagkasira ng isang taong inagawan ng huling bagay na pinanghahawakan niya. Ang kanyang dignidad at ang alaala ng kanyang pamilya. Isang dalisay, hindi peke, at nakakasakit na pagkadurog. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili habang isinasara ang laptop. Ang lohika ng negosyo ay sumisigaw sa kanya. Umatras ka na. PR nightmare yan.
Damaged goods, ang isang akusasyon ng pagnanakaw, lalo na kung galing sa isang pamilyang kasing impluensyal ng mga Valeriano, ay sapat na para sirain ang anumang negosyo, gaano man kasarap ang produkto nito. Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi mapakali. Ang imahe ng pagkadurog sa mga mata ni Tala ay bumabagabag sa kanya. Ang determinasyon nito noong tinanggihan nito ang kanyang alok. Ang tapang nito sa harap ng mga pekeng health inspector. At ngayon, ang pananahimik nito sa gitna ng kahihiyan. May mali sa kwento. At si Gideon Del Rosario ay isang taong ayaw sa mga maling kwento. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang penthouse. Sa halip na magbukas ng isa pang bote ng mamahaling alak, natagpuan niya ang sarili na nagmamaneho pabalik sa bayan ng Arawan. Dala niya ang 2 paper bag na naglalaman ng mainit na lugaw at mga siopaw mula sa isang paborito niyang restaurant. Isang kilos na hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa. Ang kusina ng Pag-asa ay sarado at madilim. Walang ilaw, walang buhay, para itong isang puntod. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng katabing bahay. Nagtagal bago ito bumukas. Bumungad sa kanya si Tala. Ang buhok nito ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. At ang damit niya ay ang parehong damit na suot niya kaninang umaga. Ang dating liwanag sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Gideon? Gulat niyang tanong. Ang boses ay paos. Gino na lang. Sabi niya, hindi alam kung paano sisimulan. Iniabot niya ang mga paper bag. Nagdala ako ng pagkain. Kumain ka na ba? Tinitigan lang ni Tala ang mga paper bag na para bang isa itong bagay mula sa ibang planeta. Hindi ito nagsalita. Para sa mga bata, dagdag ni Gino, na para bang kailangan niya ng dahilan. Doon lang tila natauhan si Tala. Dahan-dahan niyang kinuha ang pagkain. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Akma na sana niyang isasara ang pinto nang magsalita ulit si Gino. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Napahinto si Tala. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Gino ang isang munting kislap sa gitna ng kadiliman sa mga mata nito. Isang kislap ng pagtataka. Bakit? Tanong nito. Hindi alam ni Gino ang isasagot dahil nakikita ko ang katotohanan sa mga mata mo. Dahil may mali sa paraan ng pag-atake niya. Ngunit ang mga yon ay parang hindi sapat. Dahil ang luto mo, simula niya, hindi iyon luto ng isang magnanakaw. Iyon ay luto ng isang taong nagmamahal sa kanyang ginagawa. At ang mga ganoong bagay, hindi iyon nananakaw. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi ng pasasalamat. Tumango lang ito at dahan-dahang isinara ang pinto. Habang nagmamaneho pabalik sa syudad, buo na ang desisyon ni Gino. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Naging personal na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Ricardo? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa'yo. Isang private investigation. O anong kailangan natin, boss? Tanong ng boses. Isang profesional na investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. 2 pangalan, sabi ni Gino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na daan sa unahan. Amalia Medina at ang ina ni Doña Imelda Valeriano. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero alamin mo, gusto kong malaman ang lahat. Hindi ang mga opisyal na kwento. Gusto kong malaman ang tunay na relasyon nilang dalawa noong nabubuhay pa sila. Masusunod, boss, sagot ng investigador. Pagkalipas ng ilang araw, habang abala si Gino sa isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ricardo. Boss, may nakuha na akong impormasyon. Pangalan ng ina ni Doña Imelda ay Elena Castillo. May isang bagay kang dapat malaman.
Tinapos ni Gino ang meeting sa lalong madaling panahon. Pagbalik niya sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan ng investigador. Anong nalaman mo, Ricardo? Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Bago sumagot si Ricardo, ang kanyang boses ay may halong pagkamangha. Boss, mukhang hindi lang magkakilala ang dalawang babae. Sila Amalia Medina at Elena Castillo. Sila ang pinakamatalik na magkaibigan. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip. Ang kusina ng pag-asa ay nanatiling sarado. Ang karatula sa labas ay tila isang mapait na biro. Ang dating masayang ingay ng mga customer ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na bumabalot sa buong bahay. Ginugol ni Tala ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa mga bata. Pilit na ipinapakita ang isang matatag na muka sa kabila ng bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang mga anak niya, doon bumubuhos ang lahat. Ang mga akusasyon ni Doña Imelda ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ang litrato, ang sulat kamay, ang mga nagdududang tingin ng mga taong dati humahanga sa kanya, ang mga salita ni Ginoo. Sila ang pinakamatalik na magkaibigan. Paano? Paano naging ganito ang lahat? Ang piraso ng impormasyong yon ay isang palaisipan na lalo lang nagpagulo sa kanyang isip. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga laruan ng mga bata, may kumatok sa pinto. Isang katok na mahina, alanganin. Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit nang maulit ito, mas malakas ng kaunti. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya'y kumakabog. Pagbukas niya, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Isang mukhang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Nakatayo roon ang dati niyang asawa, nakasuot ng mamahaling damit na hindi bumagay sa simpleng harapan ng bahay. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Tala. May hawak siyang isang itim na portfolyo. Maari ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay mababa. Pinapasok siya ni Tala, ngunit pinaupo lang sa sala. Hindi siya nag-alok ng kape o tubig. Ang init na dati niyang nararamdaman para dito ay matagal nang naging abo. Anong kailangan mo? Diretsahang tanong ni Tala. Nag-aalangang nagsalita si Marco. Tala, I'm sorry. Patawarin mo ako sa nangyari. Ang kanyang paghingi ng tawad ay walang bigat. Parang isang linyang kinabisado. Alam mo naman si Mama. Oo, Marco. Kilala ko ang mama mo. Putol ni Tala. Ang tanong, kilala mo ba siya? O sunod-sunuran ka lang sa lahat ng gusto niya? Nasaktan si Marco sa sinabi niya. Hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko to para protektahan ang pamilya. Anong pamilya? Mapait na tanong ni Tala. Ang pamilyang itinapon mo sa gitna ng ulan. Hindi nakasagot si Marco. Sa halip, ibinukas niya ang portfolyo na dala niya. Inilabas niya mula rito ang isang checkbook at isang pluma. Nandito ako para mag-alok ng solusyon, sabi niya. Iniiwasan pa rin ang tingin ni Tala. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo mo. Isang malaking halaga. Sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar. Malayo dito, para sa'yo at sa mga bata. Ang kailangan mo lang gawin ay isara ang kainan na to at huwag nang magpakita kailanman. Tinitigan ni Tala ang checkbook. Tinitigan niya ang lalaking nag-aalok nito. At sa sandaling iyon, isang malinaw na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi na awa o galit ang naramdaman niya para kay Marco, kundi pagkasuklam. Isang malalim na pagkasuklam na may kahalong awa. Nakita niya ito nang malinaw sa unang pagkakataon. Hindi isang halimaw, kundi isang duwag. Isang lalaking walang sariling paninindigan. Isang anino na habambuhay na mabubuhay sa ilalim ng kanyang ina. Ang pag-ibig niya dati ay para sa isang ilusyon, hindi para sa lalaking nasa harap niya ngayon.
Umalis ka na! Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Tala. Natigilan si Marco. Hindi mo ba narinig? Bibigyan kita ng pera. Malaking pera. Para na rin to sa mga anak mo, Tala. Para sa kinabukasan pa mo nila. Dahan-dahang umiling si Tala. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kinabukasan ng mga anak ko ay hindi nabibili ng pera mo, Marco. At ang dignidad ko, hindi rin ito mabibili. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang usapan. Tapos na tayo, Marco. Matagal na. Umalis ka na bago pa magising ang mga bata at makita ka. Nalaglag ang mga balikat ni Marco sa pagkatalo. Walang pag-asa. Isinara niya ang kanyang portfolyo. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, huminto siya at lumingon. Sa kanyang mga mata, mayroong kakaibang emosyon, isang halo ng pagsisisi at takot. Hindi titigil si Mama Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang babala. Hinding-hindi siya titigil. Alam ko, sagot ni Tala. Hindi mo naiintindihan. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay mas desperado. Hindi lang ito tungkol sa recipe. Obsessed siya. Obsessed siya sa kwento ng lola niya. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang umalis. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Tala sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Obsessed siya sa kwento ng lola niya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kumokonekta sa sinabi ni Gino. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya o sa kanyang kainan. Ito ay tungkol sa isang kwentong mas malalim, mas luma at mas masakit. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, alam ni Tala na kailangan niyang malaman ang buong kwento. Hindi na para ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi para bigyan ng hustisya ang dalawang babae sa lumang litrato. Ang babala ni Marco ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa puso ni Tala. Ngunit kasabay nito, nagsindi ito ng isang bagong determinasyon. Hindi na siya ang biktimang naghihintay na lamang sa susunod na dagok. Kinabukasan, tinawagan niya si Gino. Gino, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bakal na determinasyon. Tama ka. Kailangan nating malaman ang buong kwento. Handa na akong lumaban. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagtango sa boses ni Gino. Mabuti, mag-usap tayo. May mga paunang impormasyon na akong nakuha. This is bigger than we thought. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Tala ng isang sinag ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi. Mayroon silang plano. Nagsimula siyang maglinis ng kanyang munting kusina. Hindi pa para magbukas, kundi para ihanda ang sarili. Ang paglilinis ay naging isang ritual, isang paraan para alisin ang alikabok ng pagdududa at palitan ito ng ningning ng paglaban. Ngunit ang pag-asang iyon ay isang kandila sa gitna ng paparating na bagyo. At si Doña Imelda Valeriano, ang bagyo. Hapon na nang mangyari ito. Isang balita ang sumabog sa telebisyon. Isang breaking news na may kasamang nakakaalarmang musika. Pamilya, isinugod sa ospital dahil sa matinding food poisoning. Maliit na kainan sa bayan ng Arawan, sinisisi. At pagkatapos, ipinakita ang mukha niya sa screen. Isang litratong kinuha mula sa social media nung masaya pa siya. Sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang munting pangarap, Kusina ng Pag-asa. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Tala. Hindi, imposible yan, bulong niya habang nanginginig na nakatitig sa telebisyon. Isang reporter ang nag-uulat mula sa labas ng ospital. Isang umiiyak na babae ang ini-interview. Sinasabing ang kare-kare na kinain nila mula sa kainan ni Tala ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng kanyang buong pamilya. Ang mga salita
ay puno ng akusasyon, ng galit. Isang perpektong pag-arte. Sunod-sunod na. Ang balita sa TV ay naging balita sa radyo, naging viral post sa social media. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang kainan ay biglang naging simbolo ng kapabayaan at panganib. Ang tulay na pilit niyang itinayo para sa kanyang kinabukasan ay hindi lang gumuho. Sinunog ito hanggang sa maging abo. Hindi nagtagal, ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa tahimik nilang kalye. Mga sasakyan ng pulis, isang ambulansya at ang pamilyar na puting van ng City Health Office. Ngunit ngayon, hindi na sila dalawang nag-aalangang inspektor. Sila ay isang buong puwersa, may dalang mga kamera at isang opisyal na utos. Wala nang nagawa si Tala. Wala siyang lakas para magpaliwanag. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang pamilyang umiiyak sa telebisyon? Pinanood niya na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya habang ang kanyang munting kusina ay siniyasat, kinuhanan ng litrato at sa huli, tinatakan. Isang malapad na dilaw na tape ang inilagay sa kanyang pinto na may nakasulat na malalaking itim na letra. Closed by order of the City Health Office. Do not cross. Ang bawat letra ay parang pako na ibinaon sa kanyang puso. Ang mga kapitbahay ay nasa labas, nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at ang pinakamasakit sa lahat, pagkadismaya. Ang mga taong dati pumipila para sa kanyang luto ay tinitingnan na siya ngayon na parang isang kriminal. Nang umalis na ang lahat, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Pumasok si Tala sa loob ng kanyang bahay at dumiretso sa kusina. Umupo siya sa isang bangkito sa gitna ng silid na pinagmulan ng lahat. Ang mga kaldero ay malamig na. Ang amoy ng pag-asa ay napalitan ng amoy ng kabiguan. Nakaupo lang siya roon, hindi gumagalaw, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang puso ay manhid. Wala nang luhang gustong pumatak. Naubos na. Dumating si Gino. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Ngunit nandyan ito. Nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang perpektong plansadong suit ay tila hindi bumagay sa gulo ng kanyang mundo. Tala. Mahinang tawag nito. Tala, talk to me. This is a setup. We can fight this. Ngunit hindi lumingon si Tala. Hindi siya nagsalita. Paano ka lalaban kung wala ka ng armas? Paano ka babangon kung ang mismong lupa na kinatatayuan mo ay gumuho na? Para siyang isang manikang basag, hindi na maramdaman ng kahit ano. Naiintindihan ni Gino, hindi na siya nagsalita pa. Nag-iwan lang ito ng isang baso ng tubig sa tabi niya at tahimik na umalis. Gabi na nang sa wakas ay gumalaw si Tala. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Kailangan niyang maging ina. Ngunit habang naglalakad siya sa sala, sa sobrang pagod at kawalan ng pag-iisip, natabig niya ang isang bagay. Ang baul ng kanyang lola. Ang baul na naglalaman ng kwaderno. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang takip nito ay bumukas at tumilapon ang kwaderno sa labas. Ngunit may iba pa. Isang maliit na tunog. Isang click. Nang damputin niya ang baul para ayusin, napansin niya ang isang siwang sa ilalim nito na wala roon dati. Isang huwad na ilalim. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga daliri, itinaas niya ang manipis na piraso ng kahoy. Sa ilalim, sa isang lihim na kompartimento, ay wala ng ibang resipe. Sa halip, mayroong isang maliit na tumpok ng mga lumang sulat. Ang mga sobre ay naninilaw na sa katagalan. Nakatali ang mga ito ng isang kupas na asul na laso. Hindi ito pamana ng isang lutuin. Ito ay pamana ng isang lihim. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay masakit. Parang isang pisikal na bagay na pumipiga sa dibdib ni Tala. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng nabuksang baul. Ang mga naninilaw na sulat ay nakakalat sa kanyang harapan na parang mga tuyong dahon mula sa isang patay na puno.
Ang kanyang isip ay manhid pa rin, ngunit ang kanyang mga kamay ay may sariling buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang pumasok sa isip niya. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Tala? Anong nangyari? Are you okay? Ang boses ni Gino ay puno ng pag-aalala. May nakita ako. Hirap na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay garalgal. Sa baul ni Lola, mga sulat. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang mabilis at desididong sagot. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Hindi nagtagal, dumating si Gino. Hindi na siya nagtanong pa. Nakita niya ang eksena. Si Tala sa sahig, ang mga sulat, ang basag na ekspresyon sa mukha nito. Tahimik siyang naupo sa sahig. Sa tapat niya, binibigyan siya ng espasyo ngunit ipinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Gusto mo bang basahin natin? Mahinahon niyang tanong. Tumangulang si Tala. Kinuha niya ang unang sulat, ang sobre ay marupok sa kanyang mga kamay. Nanginginig, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay ng kanyang lola Amalia. Unang sulat. Minamahal kong Elena, naisip ko lang isulat sa iyo ang aking nararamdaman ngayong gabi. Habang tinitingnan ko ang garapon ng bagoong na magkasama nating ginawa kanina, hindi ko maiwasang mapangiti. Sabi mo, ito ang magiging sikreto ng ating kare-kare. Ang sa akin ay ang money. Ang sayo ay ang bagoong. Tayo ang nagbigay buhay dito, matalik kong kaibigan. Sabi ng nanay, ang pagkakaibigan daw natin ay kakaiba. Isang anak ng magsasaka at isang anak hasyendera. Ngunit sa ating munting kusina, wala ang mga iyon. Pantay tayo. Magkapatid. Ang ating mga pangarap ay iisa. Ang magtayo ng isang maliit na kainan kung saan ang lahat ay masaya. Itatago ko ang resepeng ito na parang kayamanan. Ito ang simbolo ng ating pagkakaibigan. Ito ang ating sinangag na pagkakaibigan. Diba? Nagmamahal? Amalia napahinto si Tala sa pagbasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Tumingin siya kay Gino. Elena? Ang ina ni Doña Imelda. Tumango si Gino. Magkaibigan sila. Matalik na magkaibigan. Inabot ni Gino ang susunod na sulat na para bang sinasabing siya naman ang babasa. Pangalawang sulat. Amalia, huwag kang magagalit. Ngunit sa tingin ko ay umiibig na ako. Naaalala mo ba si Ricardo? Ang binatang inhinyero na laging dumadaan sa ating baryo? Nginitian niya ako kanina sa plaza. Amalia, ang puso ko ay parang sasabog. Siya na yata ang lalaking sa panaginip ko lang nakikita. Guwapo, magalang, at may pangarap. Sana ay magustuhan mo rin siya para sa akin. Ang sabi mo, ang kaligayahan ko ay kaligayahan mo rin. Sana ay totoo iyon. Ipakikilala ko siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang iyong kinikilig na kaibigan, Elena Ricardo. Bulong ni Gino. At dito nagsimula ang lahat. Ang mga sumunod na sulat ay nagpinta ng isang masayang kwento. Ang unti-unting pag-usbong ng pag-iibigan nina Elena at Ricardo na laging sinusuportahan na ni Amalia. Ngunit habang lumilipas, nagbabago ang tono. Ang dating masayang sulat ni Elena ay napalitan ng pag-aalala at ang mga sagot ni Amalia ay puno ng pag-alo. Hanggang sa dumating sila sa isang sulat na hindi na nakasobre. Isang draft na hindi na ipadala. Ang papel ay may mga mantsa ng luha. Binasa ito ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Ang huling sulat, hindi na ipadala. Elena, isinusulat ko ito kahit alam kong hindi mo na ako paniniwalaan. Kahit alam kong sarado na ang puso mo para sa akin. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ko inagaw si Ricardo. Hindi ko siya nilandi. Siya ang lumapit sa akin. Sinabi niya sa akin na ikaw ang mahal niya. Ngunit ang pamilya mo, ang mga magulang mo, hindi sila sang-ayon sa kanya. Kailangan mo raw magpakasal sa isang Valeriano
para maisalba ang hasyenda ninyo. Sinabi niya sa akin na bibigyan kanya ng dahilan para kamuhian siya, para mas madali para sa iyong iwan siya. Ang nakita mo sa ilog, iyon ay isang pag-uusap lamang, isang pamamaalam. Umiiyak ako, hindi dahil sa pag-ibig sa kanya, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ko para sa inyong dalawa, para sa pagkakaibigan natin. At ang recipe? Elena, paano mo naisip na kaya kong angkinin ang isang bagay na magkasama nating binuo? Iyon ang ating sagradong sumpaan. Nang akusahan mo ako na ginamit ko yon para agawin siya, parang sinaksak mo ang puso ko ng paulit-ulit. Hindi ko na siya nakita mula noon. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkawala mo. Nawala ang kapatid ko. Kung mababasa mo man ito balang araw, sana ay malaman mo na kahit kailan, hindi kita trinaydor. Mahal na mahal kita, aking kaibigan. Amalia. Pagkatapos ng huling salita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nagsalita. Ang buong trahedya ay nakalatag na sa kanilang harapan. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at isang malagim na hindi pagkakaunawaan na sumira sa lahat. Naintindihan na ni Tala ang lahat. Si Doña Imelda ay hindi lang basta isang masamang tao. Siya ay isang anak na lumaki sa isang kasinungalingan. Isang anak na buong buhay na naniwala na ang kanyang ina ay biktima ng isang matalik na kaibigang traidor. Ang galit ni Doña Imelda ay hindi lang galit. Ito ay isang maling paghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. Tumingala si Tala kay Gino. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o paghihinagpis, kundi ng isang malinaw at malungkot na pag-unawa. Hinawakan niya ang huling sulat. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pangalan ng kanyang lola. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila nagkaroon ng kahulugan. Gino, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may isang bagong lakas na hindi pa niya narinig mula sa sarili dati. Alam ko na ang gagawin ko. Tumingin siya sa mga mata ni Gino. Ang kanyang desisyon ay buo na. Ang giyerang ito ay hindi magtatapos sa paghihiganti. Hindi, mariing sabi ni Tala habang nakatingin sa mga mata ni Gino. Walang press conference, walang mga abogado. Ako lang. Tala, delikado yan. Pagtutol ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng babaeng yon. We have the truth. Let the system handle it. Ang sistema ang sumira sa akin, Gino. Malungkot na sagot ni Tala. At ang katotohanan ito, hindi ito para sa sistema. Hindi ito para sa publiko. Ito ay para sa dalawang babaeng matagal nang nanahimik, para kay Lola Amalia at para kay Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gino sa mga mata ni Tala ang isang lakas na higit pa sa determinasyon. Ito ay isang malalim na pag-unawa, isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap sa isang masakit na katotohanan. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat sa bayan ng Arawan, si Tala ay hindi naghahanda para sa isang giyera, kundi para sa isang misyon ng kapayapaan. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang maliit na bayong. Sa loob nito, ang mga sulat. Nag-iisa siyang nagpunta sa mansyon ng mga Valeriano. Habang papalapit siya sa dambuhalang tarangkahan, ang mga alaala ng gabing pinalayas siya ay bumalik. Ang takot, ang kahihiyan. Ngunit ngayon, wala na ang mga iyon. Napalitan na ng isang kalmadong layunin. Pinigilan siya ng mga gwardiya. Bawal po kayo rito. Pakisabi kay Doña Imelda na narito si Tala Medina. Mahinahon niyang sabi. Sabihin ninyo na may dala akong mensahe mula kay Elena Castillo. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Doña Imelda ay sapat na. Pagkalipas ng ilang minuto ng tensyon, ang mabigat na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas.
Naglakad si Tala sa mahabang daanan patungo sa mansyon. Ang bawat hakbang ay matatag. Sinalubong siya sa pinto ng isang kasambahay na may takot sa mga mata. Dinala siya nito sa malawak na sala kung saan, tulad ng isang reyna sa kanyang trono, ay nakaupo si Doña Imelda Valeriano. Ang matandang babae ay nakasuot ng itim na lalong nagpatingkad sa kanyang kaputlaan at sa bagsik ng kanyang mga mata. Sa tabi niya ay nakatayo si Marco na halatang hindi mapakali. Tingnan mo nga naman ang kapalaran, panimula ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang daga ay bumalik sa lungga ng pusa. Naparito ka para magmakaawa? Para lumuhod? Huli na ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Tala. Huminto siya sa gitna ng sala. Hindi siya natinag sa mga salita nito. Narito po ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magbigay ng kapayapaan. Kumunot ang noo ni Doña Imelda. Mga kabaliwan, anong kapayapaan ang pinagsasabi mo? Mula sa kanyang bayong, inilabas ni Tala ang mga sulat. Ang kupas na asul na laso ay nakatali pa rin. Inilapag niya ang mga ito sa mesang nasa pagitan nila. Ang buong buhay ninyo, Doña Imelda, ay ginugol ninyo sa paniniwalang ang inyong ina ay isang biktima, sabi ni Tala, na siya ay trinaydor ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Narito po ako para sabihin sa inyo ang kwento na hindi niya naisulat. Pero sinubukan. Mga kasinungalingan, sigaw ni Doña Imelda, akmang tatayo. Kung kasinungalingan po ito, bakit hindi ninyo pakinggan? Hamon ni Tala. Pakinggan ninyo ang boses ng sarili ninyong ina sa pamamagitan ng mga alaala ng kaibigan niya. At nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang unang sulat, ang kwento ng isang pagkakaibigan na binuo sa isang munting kusina, ang pangarap ng sinangag na pagkakaibigan. Si Doña Imelda ay nakikinig lang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Binasa niya ang tungkol kay Ricardo, ang tungkol sa pag-iibigan. Nakita ni Tala ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Imelda, isang kislap ng isang malayong alaala. At sa huli, binasa niya ang huling sulat, ang sulat na hindi na ipadala. Habang binabasa ni Tala ang bawat salita ng kanyang lola, ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila na nakasulat sa papel. Hindi ko inagaw si Ricardo. Siya ang lumapit sa akin. Kailangan mo raw magpakasal sa isang Valeriano para maisalba ang hasyenda ninyo. Sinabi niya sa akin na bibigyan kanya ng dahilan para kamuhian siya. Sinungaling! Bulong ni Doña Imelda, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang nakita mo sa ilog, iyon ay isang pag-uusap lamang. Isang pamamaalam. Umiiyak ako dahil sa sakit na nararamdaman ko para sa inyong dalawa, para sa pagkakaibigan natin. Si Marco na kanina patahimik ay napatingin sa kanyang ina. Nakita niya ang unti-unting pagguho ng pundasyon nito at ang huling mga salita. Kung mababasa mo man ito balang araw, sana ay malaman mo na kahit kailan, hindi kita trinaydor. Mahal na mahal kita, aking kaibigan. Pagkatapos ng huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Imelda. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang mga mata, na dating nag-aapoy sa galit, ay ngayon ay malawak at puno ng isang nakakatakot na kawalan. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang galit, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang trahedya, isang hindi pagkakaunawan. Ang kanyang ina ay hindi biktima ng isang traidor. Ang kanyang ina ay biktima ng tadhana, ng tungkulin, at ang galit na ipinamana sa kanya ay isang lason
na siya lang ang lumunok sa buong buhay niya. Ang lakas na nagpapanatili sa kanyang tindig sa loob ng maraming dekada ay biglang nawala. Dahan-dahan na parang isang estatuang gawa sa buhangin, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol na sahig. Hindi siya hinimatay. Lumuhod siya, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat. Ang bigat ng isang buong buhay na ginugol sa maling galit. Tumingala siya kay Tala. Ang reyna ay naging isang pulubi ng katotohanan. At sa unang pagkakataon, ang mga mata na tumingin kay Tala ay wala ng kahit katiting na pagkasuklam. Ang naroon na lang ay isang malawak, basag, at nakalilitong kawalan. Totoo ba? Bulong niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang huling pagsuko sa katotohanang sumira sa kanya. Lumipas ang ilang linggo na parang isang mahabang paghinga matapos ang isang matinding pag-iyak. Ang bayan ng Arawan ay unti-unting bumalik sa dati nitong ritmo, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang balita tungkol sa pagiging setup ng kaso ng food poisoning ay mabilis na kumalat, lalo na nang ang pamilyang umakusa ay bigla na lang nawala na parang bula. Walang opisyal na pahayag na lumabas mula sa mansyon ng mga Valeriano. Si Doña Imelda Valeriano ay hindi na muling nakita sa publiko. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin ng pagkakasala. Isang umaga, tinanggal ni Tala ang dilaw na tape sa pinto ng kanyang munting kainan. Sa tulong ni Gino at ng ilang matatapat na kapitbahay, muli niyang binuksan ang kusina ng pag-asa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Paano kung hindi na bumalik ang mga tao? Paano kung ang mantsa sa kanyang pangalan ay hindi na kailanman mabubura? Ngunit ang kanyang takot ay walang basihan. Ang muling pagbubukas ng kainan ay hindi lang isang ordinaryong araw. Ito ay naging isang selebrasyon. Ang mga tao ay dumagsa, hindi lang para kumain, kundi para magpakita ng kanilang suporta. Ang mga dating nagdududang tingin ay napalitan ng mga ngiti ng paghanga. Ang mga bulungan ay naging mga salita ng paghingi ng paumanhin. Pasensya ka na, Tala, kung pinagdudahan ka namin. Ang tapang mo, Tala. Isa kang inspirasyon. Ang bawat mesa ay napuno. Ang masayang kalansing ng mga kubyertos at ang halimuyak ng kanyang kare-kare ay muling nagbigay buhay sa lugar. Habang abala siya sa pagluluto, nakita niya ang kanyang mga anak na masayang nakikipaglaro sa mga anak ng kanyang mga customer. Nakita niya ang paggalang sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang tuluyan na siyang nakauwi. Kinagabihan, pagkatapos ng isang nakakapagod ngunit masayang araw, isang delivery boy ang nag-abot sa kanya ng isang simpleng brown paper package, walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka? Binuksan niya ito. Sa loob ay isang bagong-bagong kwaderno. Makapal, matigas ang balat, at blangko ang bawat pahina. Walang sulat, walang kahit anong mensahe. Ngunit may kasama itong isang maliit, eleganteng pluma. Alam ni Tala kung kanino ito galing. Niyakap niya ang kwaderno. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Si Doña Imelda ay hindi ganoong klaseng tao. Ngunit ito ay isang pagsuko, isang pag-amin, isang paanyaya para kay Tala na isulat ang sarili niyang kwento sa isang malinis at bagong simula. At para kay Tala, iyon ay sapat na. Ilang araw ang lumipas, isang gabi, isinara ni Tala ng maaga ang kainan. Dumating si Gino, hindi nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Gusto kitang yayain sa isang tunay na date, sabi nito. May halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Naglakad sila sa dalampasigan ng bayan ng Arawan, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Ang tunog ng mga alon ay isang payapang musika. Ito ang unang pagkakataon na sila ay magkasama na hindi napapaligiran ng krisis o problema. Noong una kitang makilala, panimula ni Gino, habang nakatingin sa karagatan. Ang nakita ko lang
ay isang magandang business opportunity. Isang kwento na pwedeng ibenta. Huminga siya ng malalim. Ngunit habang nakikilala kita, Tala, nakita ko ang iyong tapang, ang iyong katatagan, ang iyong puso. Tinuruan mo akong muling magtiwala na may mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera. Na ang pinakamahalagang investment ay hindi sa negosyo, kundi sa tao. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Tala mula sa kanya. Hindi ko na gustong maging business advisor mo lang, Tala, kung papayagan mo ako. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Gino. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang dahil sa pagtatrabaho, ngunit para kay Gino, iyon ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na yon. Ang sagot ay oo. Pagbalik ni Tala sa kanyang kainan kinabukasan, may bago siyang sigla. Kinuha niya ang maliit na blackboard kung saan nakasulat ang special for the day. Binura niya ito. Gamit ang isang puting tisa, maingat niyang isinulat ang isang bagong pangalan sa ilalim ng kare-kare. Itinama niya ang isang kwentong matagal nang nasira. Hindi na ito Kare-Kare de la Abuela. Ang bago nitong pangalan, Sinangag na Pagkakaibigan. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw na tumatama sa makintab na pahina ng isang lifestyle magazine ay nagpapakita ng isang pamilyar na mukha. Nakangiti si Tala Medina. Sa likod niya ay ang mas malaki at mas magandang kusina ng Pag-asa. Hindi na ito isang maliit na karinderya na may 4 na lamesa. Isa na itong ganap na restaurant na may hardin at palaruan para sa mga bata. Ang pamagat ng artikulo, Mula sa Abo, ang kwento ng tagumpay ni Tala Medina at ang lasa ng pag-asa. Isinara ni Tala ang magazine at inilapag ito sa mesa. Ang artikulo ay maganda, ngunit hindi nito kayang isalaysay ang kalahati ng tunay na kwento. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang restaurant o ang kita. Ito ay ang mga bagay na hindi nakikita. Isang hapon, habang naghahanda siya para sa dinner service, isang lalaki ang tahimik na pumasok sa restaurant. Si Marco. Sa loob ng 1 taon, ngayon lang sila muling nagkita. Ngunit ang Marco na nasa harap niya ngayon ay iba na. Wala na ang alinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na pagtanggap. Hindi ako magtatagal, sabi nito. Isang maliit at totoong ngiti sa kanyang mga labi. Gusto ko lang makita kung gaano ka nakalayo. Itinuro nito ang magazine. Binasa ko. I'm proud of you, Tala. Tunay. Hindi alam ni Tala ang sasabihin. Hindi ako naparito para humingi ng tawad para sa sarili ko. Pagpapatuloy ni Marco. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Naparito ako para magpasalamat. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na posible palang tumayo sa sariling mga paa. Aalis na ako, Tala. Magsisimula ako sa ibang lugar. Malayo kay Mama. Malayo sa anino ng mga Valeriano. Hahanapin ko ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala sa kanyang dating asawa ang isang kislap ng pag-asa. Good luck, Marco, sabi niya. At ang mga salitang yon ay taos-puso. Tumango si Marco. At sa huling pagkakataon, lumingon ito bago tuluyang umalis. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Kinagabihan, ang kusina ng Pag-asa ay puno ng buhay. Ngunit ang pinakapaboritong lugar ni Tala ay hindi na sa harap ng mga customer, kundi sa kanyang sariling kusina sa bahay. Doon, habang naghahanda sila ng hapunan, ang hangin ay puno ng tawanan. Dahan-dahan lang, Leo, natatawang sabi ni Gino, habang tinuturuan ng batang lalaki kung paano maghalo ng adobo. Ako naman po, Tito Gino. Ako ang maglalagay ng paminta. Masayang sabi ni Maya habang inaabutan ng butil ng paminta ang kapatid. Mula sa isang sulok, pinapanood sila ni Tala. Ang kanyang puso
ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Si Gino, ang lalaking pumasok sa buhay niya bilang isang negosyante, ay naging isang ama sa kanyang mga anak, isang kasama sa kanyang mga pangarap, at ang pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Ano ang nanginingiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Gino. Nahuli ang kanyang titig. Wala naman. Sagot ni Tala. Lumapit ito sa kanila. Iniisip ko lang, kailangan na yata nating gumawa ng bagong recipe. Isang bagay na atin. Kinuha ni Tala ang sandok mula kay Leo at nagsimulang maghalo. Siguro, tawagin natin itong adobong puso, sabi niya, habang nakatingin ng may pagmamahal sa tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang bagong simula. Ang bango ng adobo ay pumuno sa kusina. Isang halo ng toyo, suka, bawang, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang bagay na hindi mailalagay sa anumang listahan ng sangkap. Tumingin si Tala sa bintana, sa mga bituin na nagsisimulang kumislap sa kalangitan. Isang bituin, ang pinakamaliwanag sa lahat, ang tila kumikindat sa kanya. Tala. Ngumiti siya. Dahil sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na sangkap ng buhay ay hindi nakasulat sa anumang recipe, kundi matatagpuan sa pusong puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang matamis at puno ng pag-asang kwento ni Tala at ng kanyang kusina ng pag-asa. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito, bawat komento, bawat reaksyon, at bawat sandaling inilaan ninyo para pakinggan ang kwentong ito ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Habang isinusulat ko ang kwento ni Tala, hindi ko po siya itinuring na isang katang-isip lamang. Para sa akin, siya ay naging isang simbolo ng bawat Pilipinang bumabangon, gaano man karaming beses siyang itumba ng tadhana. Ang kanyang kwento ay isang paalala na laging may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali, at ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa labas, kundi matatagpuan sa isang pusong hindi sumusuko. Ito rin ay isang kwento tungkol sa kapatawaran, hindi lang ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, kundi ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating mga sarili upang tayo'y makalaya sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig. Pag-ibig na naghihilom, pag-ibig na nagtitiwala, at pag-ibig na nagbibigay sa atin ng lakas na muling buuin ang ating mga nasirang pangarap. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso sa istorya ni Tala? Mayroon ba kayong aral na habang buhay ninyong dadalhin? Ibahagi niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay. Maraming salamat po.